malamig at may awtoridad na boses. Ang pinakamalaking banta sa iyong kapayapaan ay hindi nagmumula sa iyong mga kaaway. Hindi ito galing sa mga taong hayagang kumukontra sa iyo. Ang pinakamapanganib na banta ay nakatago sa likod ng isang ngiti, isang tapik sa balikat, at sa salitang kaibigan. May mga relasyon sa buhay mo ngayon na unti-unti kang sinisira, hinahatak pababa ang iyong enerhiya at sinasabotahe ang iyong pag-unlad nang hindi mo namamalayan. At ang pinakamasaklap, pinapayagan mo itong mangyari dahil sa takot na maging masamang tao. Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga simpleng payo. Ibubunyag natin ang isang matalas na pananaw mula sa Stoicismo, isang mental na sandata na magbibigay daan sa iyo na makita ang katotohanan. Tatalakayin natin ang mga uri ng kaibigan na lihim na sumisira sa iyong kapayapaan at kung paano sila harapin ng may dignidad, kontrol at lakas nang hindi isinusuko ang iyong pagkatao. Ito ang kaalaman na naiintindihan lamang ng iilang porsyento ng mga lalaki. Kung handa ka ng maging isa sa kanila, manatili ka. At bago tayo magsimula, isang tanong. Ano sa tingin mo ang isang katangian ng kaibigan na pinakamahirap tanggapin? I-comment mo sa ibaba. Lumalaki ang isang lalaki na may dalang kodigo. Maging tapat, protektahan ang iyong mga kaibigan at huwag kailanman tumalikod. Ito ay isang marangal na prinsipyo. Ngunit sa modernong mundo, ang kodigong ito ay madalas na nagiging isang bitag. Ang katapatan ay nagiging kahinaan kapag ito ay ibinibigay sa maling tao. Ang pagiging mabuting kaibigan ay nagiging dahilan para hayaan ang sarili na maabuso sa emosyonal at mental na aspeto. Nakararanas ka ba ng pagod kahit wala ka namang ginagawang mabigat? Nararamdaman mo bang may humahatak sa iyo pabalik sa tuwing sinusubukan mong umangat? Ito ay hindi nagkataon lamang. Ang iyong kapaligiran, lalo na ang mga taong pinakamalapit sa iyo, ang humuhubog sa iyong realidad. Ang isang stoic ay nauunawaan na ang panlabas na ingay ay dapat manatiling nasa labas. Ngunit paano kung ang ingay ay nagmumula sa loob mismo ng iyong sirkulo de konfiyansa o bilog ng tiwala? Dito pumapasok ang kailangan nating pag-usapan. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Ang problema ay ang kawalan ng kakayahang kilalanin kung sino ang tunay na kaalyado at kung sino ang pasanin na nagpapanggap na kaibigan. Ang video na ito ang iyong magiging gabay para linawin ang paningin mo. Unang uri, ang walang hanggang biktima. Kilala mo siya. Siya yung laging may problema. Ang mundo ay laging laban sa kanya. Ang kanyang buhay ay isang serye ng mga kasawian na isinisisi niya sa lahat maliban sa kanyang sarili. Sa una, natural lamang na makiramay. Gusto mong tumulong. Ngunit napapansin mo ang isang pattern. Pagkatapos ng isang problema, may kasunod agad na bago. Hindi siya humihingi ng solusyon. Humihingi siya ng iyong atensyon at enerhiya. Isipin mo siya bilang isang emosyonal na black hole. Ang lahat ng positibong enerhiya na ibinibigay mo, payo, suporta, oras, ay hinihigop niya at nawawala. Pagkatapos ng bawat pag-uusap ninyo, pakiramdam mo ay naubos ka, habang siya ay pansamantalang guminhawa dahil naipasa niya sa iyo ang bigat ng kanyang problema. Ang karaniwang tao ay patuloy na magbibigay hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ngunit ang isang lalaking may stoic na pag-iisip ay nauunawaan ang dichotomy of control. Hindi mo kontrolado ang pananaw niya sa buhay. Hindi mo mababago ang kanyang pagiging biktima. Ang kontrolado mo lang ay ang iyong reaksyon at ang iyong enerhiya. Ang pagtulong ay iba sa pagpapahintulot sa sarili na malunod kasama niya. Tandaan mo yan. Paano mo haharapin ang biktima
ng may stoic na karunungan. Hindi mo kailangang maging malupit. Hindi mo kailangang sabihin na ayoko nang makinig sa mga problema mo. Yan ay reaktibo at emosyonal. Ang stoic na paraan ay banayad, kontrolado, at nakatuon sa pagprotekta sa iyong sariling kapayapaan. Ang unang hakbang ay ang pagtatakda ng hangganan sa oras. Kung dati ay 1 oras kayong nag-uusap, gawin mo itong 15 minuto. Pangalawa, iwasan ang pagbibigay ng solusyon. Tandaan, hindi solusyon ang hanap niya. Ang kailangan niya ay isang basurahan para sa kanyang mga negatibong emosyon. Sa halip na magbigay ng payo, magtanong ka ng isang simpleng tanong. Ano ang plano mong gawin tungkol diyan? Ito ay isang napakalakas na pagbabago sa usapan. Ibinabalik nito ang responsibilidad sa kanya at ipinapakita na hindi ikaw ang kanyang tagapagligtas. Higit sa lahat, unawain mo ito. Ang iyong mental na enerhiya ay ang iyong pinakamahalagang yaman. Ito ang ginagamit mo para sa iyong trabaho, sa iyong mga layunin, sa iyong pamilya. Hindi ito dapat na walang sawang ipamigay sa mga taong ayaw tulungan ang kanilang sarili. Ang pag-iwas ay hindi kasamaan. Ito ay isang estratehikong pagpili para sa iyong sariling kalusugan. Pangalawang uri, ang kritiko na nagpapanggap na tapat. Ito ang kaibigan na laging may masasabi sa iyong mga desisyon. Ang kanyang mga puna ay laging nakabalot sa anyo ng brutal na katapatan o pag-aalala para sa iyo. Ginagawa ko lang ito para sa iyo, bro. Sasabihin niya, matapos niyang yurakan ang iyong bagong ideya, ang iyong bagong kasintahan, o ang iyong bagong layunin sa buhay. Mag-ingat ka rito. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng constructive criticism mula sa isang tunay na kaibigan at ng mapanirang puna mula sa isang taong inggit. Ang tunay na kaibigan ay pupunahin ang iyong ideya para tulungan kang mapabuti ito. Ang kritiko ay pupunahin ang ikaw gamit ang iyong ideya bilang dahilan. Ang layunin niya ay hindi para itaas ka, kundi para panatilihin kang nasa kanyang antas o mas mababa pa. Isipin mo ang iyong kumpiyansa bilang isang apoy. Ang tunay na kaibigan ay maglalagay ng kahoy para lumaki ito. Ang kritiko ay dahan-dahang magbubuhos ng tubig dito, paunti-unti hanggang sa mamatay ang apoy. Ginagawa niya ito ng may ngiti, kaya mahirap itong makita. Ngunit ang epekto ay pareho. Nawawalan ka ng gana, nagdududa ka sa iyong sarili, at natatakot kang sumubok muli. Ang stoic na depensa laban sa kritiko. Si Marcus Aurelius ay may sinabi, piliin na huwag masaktan at hindi ka masasaktan. Huwag mong isipin na nasasaktan ka at hindi ka pa nasasaktan. Ang kapangyarihan ng kritiko ay nagmumula sa iyong pagbibigay halaga sa kanyang opinyon. Ang unang hakbang ay ang pagbawi sa kapangyarihang iyon. Kapag binigyan ka niya ng isang mapanirang puna na nakabalot bilang payo, huwag kang maging depensibo. Huwag kang magpaliwanag. Manatili kang kalmado. Tumingin ka sa kanya at sabihin mo ng may simpleng tono, salamat sa iyong pananaw. Pag-iisipan ko iyan. Walang galit, walang sakit. Ipinapakita nito na narinig mo siya, ngunit hindi mo tinanggap ang kanyang salita bilang katotohanan. Ikaw ang magpapasya kung ano ang may halaga. Pangalawa, magsanay ng tinatawag na gray rock method. Kapag sinimulan ka na niyang batikusin, maging uninterested ka, tumango. Magbigay ng mga maikling sagot at huwag magbigay ng emosyonal na reaksyon. Ang mga kritiko ay kumukuha ng enerhiya mula sa iyong reaksyon. Kapag wala silang nakuha, nawawalan sila ng interes. Tandaan, ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatunay sa kanya na mali siya. Ikatlong uri, ang manggagamit. Ito ang pinakamadaling makilala, ngunit pinakamahirap tanggihan.
Ang manggagamit ay ang kaibigan na bigla na lang lilitaw kapag may kailangan siya. Pera, pabor, koneksyon, emosyonal na suporta sa gitna ng kanyang krisis. Ngunit kapag ikaw naman ang nangangailangan o kapag maayos na ang lahat sa kanya, bigla siyang nagiging abala, nawawala na parang bula. Ang relasyon ninyo ay hindi pagkakaibigan. Ito ay isang transaksyon kung saan ikaw ang laging nagbibigay at siya ang laging kumukuha. Ang panganib dito ay hindi lamang sa material na bagay na nawawala sa iyo. Ang mas malaking panganib ay ang epekto nito sa iyong pananaw sa mga tao. Dahil sa kanya, nagsisimula kang magduda sa intensyon ng lahat. Sinasanay kanyang maging isang tool, hindi isang tao. Ang isang stoic ay pinahahalagahan ang hustisya at pagiging patas. Ang isang relasyon na isang daan lamang ay hindi makatarungan. Ang pagpapahintulot dito ay hindi kabaitan. Ito ay kawalan ng respeto sa sarili. Ang paggalang sa sarili ay pundasyon ng isang matatag na karakter. Kapag hinayaan mong gamitin ka ng iba, ikaw mismo ang unang hindi gumagalang sa iyong sarili. Ang sining ng pagtanggi, ayon sa stoicismo, hindi mo kailangang magbigay ng mahabang paliwanag. Hindi mo kailangang gumawa ng mga dahilan. Ang isang simpleng, hindi ko kaya ngayon, ay sapat na. Ang isang tunay na kaibigan ay uunawain ito. Ang manggagamit ay magagalit, magtatampo, o susubukang iparamdam sa iyo na ikaw ay makasalanan. At sa reaksyon niyang iyon, makikita mo ang kanyang tunay na kulay. Sanayin ang iyong sarili na maging komportable sa katahimikan pagkatapos mong tumanggi. Huwag mong punan ang katahimikan ng mga paghingi ng tawad. Ang iyong oras at yaman ay sa iyo. Ikaw ang magpapasya kung kanino ito ibabahagi. Ang pagtulong ay isang pagpili, hindi isang obligasyon, isang praktikal na ehersisyo. Sa susunod na may humingi sa iyo ng pabor, huminto ka ng 3 segundo bago sumagot. Sa loob ng 3 segundong iyon, tanungin mo ang iyong sarili. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil natatakot akong tumanggi? Ang sagot sa tanong na iyan ang magiging gabay mo. Ang layunin ay hindi na tumulong kailanman, kundi ang tumulong mula sa posisyon ng lakas at pagpili, hindi mula sa kahinaan at obligasyon. Ikaapat na uri, ang lihim na kakumpetensya. Sa panlabas, siya ang iyong pinakamalaking tagahanga. Congrats bro, deserve mo yan, sasabihin niya kapag nakakuha ka ng promotion. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita mo ang isang bahagyang kislap ng inggit. Kapag nagkakamali ka, siya ang unang magsasabi ng, okay lang yan, nangyayari talaga. Ngunit sa loob-loob niya, siya ay nagagalak. Ang lihim na kakumpetensya ay nakikita ang buhay bilang isang zero-sum game. Para sa kanya, ang iyong tagumpay ay kanyang pagkatalo. Hindi niya kayang tunay na maging masaya para sa iyo dahil ang iyong pagangat ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga pagkukulang. Kaya sa mga maliliit na paraan, susubukan kanyang isabotahe. Magbibigay siya ng masamang payo. Ipapakilala kanya sa mga maling tao. O kaya naman, ibababa niya ang halaga ng iyong mga nakamit. Swerte ka lang dyan. O, madali lang naman yan kung may oras lang ako. Ito ang mga salitang ginagamit niya para protektahan ang kanyang marupok na ego. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay parang pag-aalaga ng ahas sa iyong bulsa. Hindi mo alam kung kailan ito tutuklaw. Pag-angat sa kompetisyon na hindi mo pinili. Ang stoic na pananaw ay simple. Ang tanging kompetisyon mo ay ang iyong sarili kahapon. Si Epictetus ay nagsabi, huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya, isabuhay mo ito. Ang pinakamahusay na tugon sa isang lihim na kakumpetensya ay hindi ang komprontasyon, kundi ang patuloy na pag-unlad.
Ang iyong tagumpay ang pinakamalakas na sagot. Huwag mong ibaba ang iyong sarili para maging komportable siya. Sa halip, gamitin mo ang kanyang inggit bilang panggatong. Hayaan mong ang kanyang negatibong enerhiya ay maging senyalis na nasa tamang landas ka. Ang mga aso ay tumatahol lamang sa mga sasakyang umaandar. Huwag mong ibahagi ang iyong mga plano at pangarap sa kanya. Magbahagi ka lamang ng mga resulta kapag tapos na. Ang mga malalaking plano ay maselan. Kailangan nila ng positibong kapaligiran para lumago. Ang kanyang inggit ay lason sa iyong mga pangarap. Protektahan mo ang iyong mga ambisyon sa pamamagitan ng pagiging mapili kung kanino mo ito ipinagkakatiwala. Ang tunay na kaibigan ay tutulong sa iyong magtayo. Ang kakumpetensya ay maghihintay lang na bumagsak ka para kunin ang mga piraso. Ikalimang uri, ang nostalgic saboteur. Ito ang kaibigan mula sa iyong nakaraan na gustong panatilihin ka roon. Siya ang laging nag-aayang uminom, magpuyat, or bumalik sa mga dating gawi na sinusubukan mo ng iwanan. Ang paborito niyang linya ay, "Nagbago ka na bro." At sinasabi niya ito na parang isang akusasyon. Ang totoo, oo, nagbago ka. At iyon ay isang magandang bagay. Nagbabago ka para umunlad. Ngunit para sa kanya, ang iyong pagbabago ay isang banta. Ito ay isang salamin na nagpapakita sa kanya na siya ay naiwan. Na habang ikaw ay umaakyat, siya ay nanatili sa parehong lugar. Kaya, sa halip na umakyat din siya, mas madali para sa kanya na hilahin ka pabalik sa kanyang antas. Ang nostalgic saboteur ay mapanganib dahil ginagamit niya ang inyong pinagsamahan bilang sandata. Ang mga masasayang alaala, ang good old days, ginagamit niya itong pang-akit para ibalik ka sa bersyon ng sarili mo na hindi na akma sa iyong mga layunin ngayon. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay parang paglalakad pasulong habang may goma na nakatali sa iyong baywang at ang dulo ay hawak niya. Pilit kang hinihila pabalik, pagtakas sa nakaraan nang hindi sinisira ang tulay. Kinikilala ng isang stoic na ang pagbabago ay ang tanging permanente sa mundo. Ang pagkapit sa nakaraan ay isang anyo ng paghihirap. Ang iyong katapatan ay dapat nasa iyong kasalukuyan at hinaharap na sarili, hindi sa iyong dating sarili. Kapag inaanyayahan ka niya sa mga gawaing hindi na nakakatulong sa iyo, matuto kang tumanggi ng may kabaitan ngunit may katatagan. Salamat sa pag-imbita bro, pero may iba akong kailangan unahin ngayon. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung ano ang mga prioridad na iyon. Ang iyong mga layunin ay hindi nangangailangan ng kanyang pag-apruba. Kung patuloy siyang mamimilit at gagamitin ang linya na nagbago ka na, ang tamang sagot ay hindi pagtatanggol, kundi pagsang-ayon. Oh bro, nagbabago talaga ako. Sana ikaw rin. Ito ay isang makapangyarihang pahayag. Inaamin nito ang katotohanan, inaalis ang sisi at banayad na nag-aalok sa kanya ng hamon na umunlad din. Ang isang tunay na kaibigan ay maaaring magalit sa una, ngunit kalaunan ay rerespetuhin ito. Ang sabotador ay lalayo. Sa parehong kaso, panalo ka. Ika-anim na uri, ang tsismoso o tagapagdala ng drama. Ang mundo ng taong ito ay umiikot sa mga kwento tungkol sa ibang tao. Ang kanyang enerhiya ay nagmumula sa mga salungatan, mga lihim, at mga kabiguan ng iba. Kapag kasama mo siya, ang pinag-uusapan ninyo ay hindi mga ideya, hindi mga plano, kundi mga tao. At madalas, sa negatibong paraan. Ang panganib sa pakikipagkaibigan sa isang tsismoso ay dalawa. Una, pinupuno niya ang iyong isipan ng basura. Ang iyong utak ay isang hardin. Ang pakikinig sa tsismis ay tulad ng pagtatanim ng mga damo dito. Inaagaw nito ang espasyo at nutrisyon
na dapat ay para sa iyong mga layunin. Pangalawa, at mas mahalaga, kung kaya niyang pag-usapan ang ibang tao sa iyo, siguradong pinag-uusapan ka rin niya kapag nakatalikod ka. Ang pagkakaibigang nakabatay sa tsismis ay hindi tunay. Ito ay isang alyansa na binuo sa negatibidad ng iba. Walang katatagan dito. Walang tiwala. Si Seneca ay nagsabi, iugnay mo ang iyong sarili sa mga taong magpapabuti sa iyo. Ang tsismoso ay ginagawa ang kabaligtaran. Hinihila ka niya sa putik ng buhay ng ibang tao. Paglikha ng no drama zone sa iyong buhay. Ang stoic na diskarte ay ang pagiging isang black hole para sa tsismis. Kapag sinimulan kanyang kwentuhan tungkol sa problema ng ibang tao, huwag kang magpakita ng interes. Huwag kang magtanong ng mga follow-up questions. Magbigay ng mga walang kabuluhang sagot tulad ng, ganun ba? O kaya mas mabuti, ibahin mo ang usapan. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay simula niya? Ang sagot mo, hindi. Pero nabalitaan mo ba yung bagong libro tungkol sa una, maaaring mairita siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, matututunan niya na hindi ka isang matabang lupa para sa kanyang mga buto ng tsismis. Hahanap siya ng ibang hardin na dudumihan. Protektahan mo ang iyong mga tainga at ang iyong isipan. Tandaan ang panuntunang ito. Ang mga mahihinang tao ay nag-uusap tungkol sa ibang tao. Ang mga karaniwang tao ay nag-uusap tungkol sa mga pangyayari. Ang mga malalakas na tao ay nag-uusap tungkol sa mga ideya. Piliin mo kung saang pag-uusap ka lalahok. Ang iyong pagpili ang huhubog sa antas ng iyong pag-iisip. Ang pundasyon ng lahat, ang iyong panloob na hukom. Napag-usapan na natin ang iba't ibang uri ng mga nakalalasong kaibigan. Ngunit ang pinakamahalagang aral ng stoicismo ay hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa iyo. Ang mga taong ito ay nakakapasok lamang sa iyong buhay at nakakasira ng iyong kapayapaan dahil mayroon kang bahagi sa loob mo na pinapayagan ito. Bakit ka nahihirapang humindi sa manggagamit? Dahil ba gusto mong maramdaman na kailangan ka? Bakit ka naaapektuhan sa sinasabi ng kritiko? Dahil ba naghahanap ka ng pag-apruba mula sa labas? Bakit ka sumasama sa nostalgic saboteur? Dahil ba natatakot ka sa responsibilidad ng pag-unlad? Ang tunay na trabaho ng isang stoic ay ang pagtingin sa loob. Ang mga taong ito ay mga salamin lamang. Ipinapakita nila sa iyo ang iyong mga kahinaan, ang iyong takot na mag-isa, ang iyong pangangailangan para sa validation. Ang pag-alis sa kanila sa iyong buhay ay isang bahagi lamang ng solusyon. Ang mas malaking bahagi ay ang pagpapalakas sa iyong sarili mula sa loob upang hindi mo na kailanganin ang kanilang pag-aproba o matakot sa kanilang pagkawala. Pagbuo ng fortitude, ang iyong panloob na tanggulan. Ang fortitude o katatagan ng loob ay isa sa apat na pangunahing birtud ng stoicismo. Ito ang kakayahang harapin ang hirap, sakit, o panganib ng may tapang. At kasama sa panganib na iyon, ang panganib ng hindi pagkagusto ng ibang tao sa iyo. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang ehersisyo sa fortitude. Simulan sa maliliit na bagay. Humindi sa isang imbitasyon na ayaw mo talagang puntahan. Sabihin ang iyong totoong opinyon sa isang usapin kahit na iba ito sa karamihan. Bawat maliit na pagpili na pabor sa iyong sariling kapayapaan kaysa sa kagustuhan ng iba ay isang ladrilyo sa iyong panloob na tanggulan. Sa simula, ito ay mahirap at hindi komportable. Ngunit tulad ng anumang ehersisyo, habang tumatagal, lumalakas ka. Tandaan mo ito, ang respeto na hinahanap mo mula sa iba ay dapat munang magmula sa iyo. Kapag iginagalang mo ang iyong oras, igagalang din ito ng iba. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong enerhiya,
Mag-iingat ang iba na sayangin ito. Ang mundo sa labas ay sumasalamin lamang sa kaayusan sa loob mo, ang paradigma ng tunay na pagkakaibigan. Matapos nating talakayin kung ano ang hindi pagkakaibigan, mahalagang linawin kung ano ang tunay na pagkakaibigan mula sa pananaw ng Stoicismo. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakabatay sa pangangailangan o sa kasiyahan. Ito ay nakabatay sa pinagsasaluhang birtud at paggalang. Ito ay isang fellowship of the good. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi ka kokonsintihin sa iyong mga pagkakamali. Tutulungan kanyang itama ang mga ito. Hindi siya matutuwa sa iyong mga kabiguan. Itutulak kanya na bumangon. Hindi niya hihigupin ang iyong enerhiya. Bibigyan kanya nito. Ang pag-uusap ninyo ay tungkol sa paglago, mga ideya, at kung paano maging mas mabuting tao. Ito ang uri ng pagkakaibigan na dapat mong hanapin. Ngunit hindi mo ito mahahanap hanggat puno ang iyong buhay ng mga pekeng koneksyon. Kailangan mong maglinis ng espasyo. Ang pag-alis sa mga nakalalasong relasyon ay hindi lamang para protektahan ang iyong sarili. Ito ay para magbigay ng lugar para sa mga tunay na koneksyon na darating. Ang kalikasan ay ayaw sa vacuum. Kapag inalis mo ang negatibo, ang positibo ay magkakaroon ng puwang na pumasok, ang premeditatio malorum sa relasyon. Ang premeditatio malorum o ang pag-iisip sa mga posibleng masamang mangyari ay isang stoic na pagsasanay. Karaniwan itong ginagamit para sa mga bagay tulad ng pagkawala ng yaman o kalusugan. Ngunit maaari rin itong gamitin sa mga relasyon. Isipin mo ang pinakamasamang maaaring mangyari kung magtatakda ka ng hangganan sa isang kaibigan. Maaaring magalit siya. Maaaring hindi ka na niya kausapin. Maaaring siraan ka niya sa iba. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, kung ang isang kaibigan ay gagawin ang mga iyon dahil lamang sa pinrotektahan mo ang iyong kapayapaan, kaibigan ba talaga siya? Ang sagot ay malinaw na hindi. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa pinakamasamang senaryo, inaalis mo ang takot dito. Napagtatanto mo na ang resulta ng pagtatakda ng hangganan ay hindi isang pagkawala, kundi isang paglilinaw. Inilalantad nito ang katotohanan ng relasyon at ang pamumuhay sa katotohanan kahit na masakit sa simula ay palaging mas mabuti kaysa sa pamumuhay sa isang komportableng kasinungalingan. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa iyo, ang pagkakaiba ng alone at lonely. Maraming lalaki ang nananatili sa mga masasamang relasyon dahil sa takot na maging lonely o malungkot. Ngunit kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging alone, nag-iisa, at lonely, nalulumbay. Ang pagiging lonely ay ang pakiramdam ng pagiging malungkot at hiwalay kahit na napapaligiran ka ng mga tao. Ito ang nararamdaman mo kapag kasama mo ang mga kaibigan na hindi ka naman talaga naiintindihan o pinahahalagahan. Sila ay nagbibigay ng ilusyon ng samahan, ngunit sa loob mo, alam mong nag-iisa ka. Ang pagiging alone sa kabilang banda ay isang pisikal na estado ng pag-iisa. Para sa isang stoic, ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ito ay isang oportunidad. Oportunidad na makilala ang iyong sarili, na magtrabaho sa iyong mga layunin, na makinig sa iyong sariling mga iniisip nang walang ingay mula sa labas. Mas mabuti ang maging alone nang may kapayapaan kaysa maging lonely sa gitna ng maraming tao. Ang proseso ng untangling. Ang pag-alis sa mga nakalalasong relasyon ay hindi kailangang maging isang malaking pagsabog. Isipin mo ito bilang isang proseso ng untangling or pagkalas sa mga buhol. Hindi mo ito ginagawa sa pamamagitan ng paghila ng malakas. Dahil mas hihigpit lang ang buhol. Ginagawa mo ito ng dahan-dahan, may pasensya at may intensyon.
Simulan sa pagbabawas ng dalas ng inyong pagkikita o pag-uusap. Dahan-dahan, palitan ng oras na ginugugol mo sa kanila ng oras para sa iyong sarili, pagbabasa, pag-ehersisyo, pag-aaral ng bagong kasanayan. Habang ginagawa mo ito, natural na magbabago ang inyong relasyon. Ang iba ay kusa na lang nalalayo dahil hindi na sila nakakakuha ng kailangan nila mula sa iyo. Ang iba ay maaaring kumprontahin ka at doon mo magagamit ang mga estratehiyang na pag-usapan natin. Ang layunin ay hindi ang magsunog ng tulay, kundi ang hayaan ang mga tulay na hindi na matibay na kusa na lang na bumagsak. Ito ay isang mas banayad at mas kontroladong paraan. Pinapanatili nito ang iyong dignidad at kapayapaan sa buong proseso, ang papel ng pasasalamat sa paglilinis. Maaaring maging kakaiba ito, ngunit ang pasasalamat ay isang makapangyarihang tool sa prosesong ito. Sa halip na mag-focus sa galit o sama ng loob sa mga kaibigan na ito, subukang magpasalamat sa aral na kanilang itinuro sa iyo. Ang biktima ay nagturo sa iyo ng kahalagahan ng iyong enerhiya. Ang kritiko ay nagturo sa iyo na magtiwala sa iyong sariling pananaw. Ang manggagamit ay nagturo sa iyo ng sining ng pagtanggi. Ang kakumpetensya ay nagtulak sa iyo na maging mas mahusay. Ang saboteur ay nagturo sa iyo na bitawan ang nakaraan. Kapag tiningnan mo sila bilang mga guro, nawawala ang kanilang emosyonal na kapangyarihan sa iyo. Sila ay naging mga simpleng bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa pagiging mas matatag at mas matalino. Hindi mo kailangang gustuhin sila, ngunit maaari kang magpasalamat sa kanilang naging papel. Ang stoicismo ay tungkol sa paghahanap ng kapakinabangan sa lahat ng bagay, kahit sa mga negatibong karanasan. Ito ang ultimong anyo ng mental na kapangyarihan, ang huling hakbang, ang pangako sa sarili. Ang lahat ng kaalamang ito ay walang silbi kung hindi mo ito isa sa buhay. Ang huling at pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng isang pangako sa iyong sarili. Isang pangako na mula ngayon, uunahin mo ang iyong kapayapaan, na hindi mo napapayagan ang sino man na gawing basurahan ng kanilang negativity ang iyong isipan, na ang iyong katapatan ay una sa lahat para sa iyong paglago at pag-unlad. Isulat mo ang pangakong ito. Sabihin mo ito sa harap ng salamin. Gawin mo itong isang mantra. Ang aking kapayapaan ay hindi negosyable. Ang paulit-ulit na pagpapatibay nito ay magbabago sa iyong mga desisyon sa araw-araw. Magiging mas madali ang pag-iwas sa mga walang kwentang usapan. Magiging mas madali ang pagtanggi sa mga imbitasyon na sumisira sa iyong enerhiya. Tandaan, hindi ka nagiging makasarili. Iginagalang mo ang iyong sarili. At kapag tunay mong iginagalang ang iyong sarili, doon mo lamang tunay na maibibigay ang pinakamabuting bersyon mo sa mundo at sa mga taong tunay na karapat-dapat dito. Ang iyong kapayapaan, ang pundasyon ng lahat ng iyong tagumpay, mabagal, malinaw, at may bigat na boses. Ang iyong mga relasyon ay dapat maging isang daungan, hindi isang bagyo. Dapat silang maging isang pinagmumula ng lakas, hindi isang dahilan ng pagkaubos. Ang katotohanan na nanatili ka hanggang sa dulo ng video na ito ay nangangahulugang hindi ka kontento sa karaniwan. Nauunawaan mo na ang tunay na laban para sa isang matagumpay na buhay ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob ng iyong isipan at sa mga taong pinapapasok mo rito. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ito. Ang pagiging isang mabuting tao ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging isang pinto na bukas para sa lahat. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magtakda ng mga hangganan ng may dignidad, protektahan ang iyong kapayapaan ng walang pagkakasala at piliin ang kalidad kaysa sa dami.
Ikaw ang bantay sa tarangkahan ng iyong isipan. Ikaw ang magpapasya kung sino ang papapasukin. Huwag mong ibigay ang susi sa kahit kanino. Ang iyong panloob na kapayapaan ang iyong kaharian. Protektahan mo ito. Salamat sa paglalaan mo ng oras para sa iyong sariling pag-unlad. Kung nakita mo ang halaga sa ating pinag-usapan, ipakita mo ito sa pamamagitan ng pag-like at mag-subscribe para sa mas malalim na mga talakayan na tulad nito. At para sa huling pagninilay, iwan mo ang iyong sagot sa ibaba. Alin sa mga uring ito ng kaibigan ang natuklasan mo sa iyong buhay at ano ang isang maliit na hakbang na gagawin mo simula bukas para bawiin ang iyong kapayapaan